Sa Senado, naging kontrobersyal ang naging sagutan ni Atty. Torion at Department of Interior and Local Government o DILG Secretaries na si Abalos. Sa gitna ng pagdinig karapalang ni Yurakan at pinahiya ni Atty. Torion si Abalos matapos ang mainit na pagtatanong ukol sa isyu ng korupsyon sa hanay ng mga lokal na opisyal. Marami ang nagulat sa naging tono ng abogado na tila ba'y hinahamon ng otoridad ng kalihim sa harap ng mga mambabatas. Hindi naman nagpatalo si Abalos at mariing dinipensahan ang kanyang sarili laban sa mga aligasyon. Sinubukan niyang ilahad ang mga hakbang ng kanilang ginagawa upang sugpuin ang mga katiwalian sa lokal na pamahalaan. Gayunpaman, naging matindi ang mga batikos si Atty. Torion na nagpatuloy sa kanyang pagtatanong ng may tapang at mapanuyang pananalita na nagdulot ng tensyon sa loob ng bulwagan. Dahil sa insidenteng ito, naging usap-usapan ang nangyari sa Senado at marami ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa social media. Ang iba ay nagpakita ng suporta kay Atty. Torion, habang ang ilan naman ay nagtatanong kung nararapat ba ang kanyang mga ginagawa. Patuloy na inaabangan ang magiging kasusunod ng hakbang ng Senado at ng DILG katuloy ng mga eskandalong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. BBM Vlogger. Alam nyo guys, ito kaya po pag-uusapan natin itong mga ano na to, itong magkapatid na Marcos na sila po ang lumapit ha. Tandaan nyo ha, ang magkapatid na Marcos sila po ang lumapit kay VP Sara or sa mga Duterte para manghingi ng tulong sa eleksyon. Tandaan nyo yan ha, kasi binabaliktad po ngayon ang story. Binabaliktad po ng mga BBM vloggers na hindi daw totoo yun. Tinan mo, binabaliktad nila, alam naman nila ang katotohanan. Alam naman nila yan eh, dinidinay pa nila. Alam naman nila nang lumapit talaga sa mga Duterte ay mga Marcos, itong magkapatid. Alam nila yan guys, binabaliktad lang nila mga kaibigan. Oy, shoutout from Bohol, ayan si Avita Mosqueda. Claire Cruz, hello, kumusta ka na dyan? Simona Oledan. Sonia Kakayan, Cynthia Gorgeous. Lumang tugtugi na daw. Gilbert Luis, Chelianis Dilema, magkasama ng mga Dilema. Naging dilema imbis na dilima Naging dilema. Di ba? So mga kaibigan, silipin lang muna natin to guys. Itong magandang balita po natin sa ating mahal na Vice President. I-play lang natin mga kaibigan. Wait lang po ha. Tuloy-tuloy po ang pagtulong ng ating OVP po, no? Ayan po mga kaibigan, kahon-kahon po na tulong guys, na galing po sa Office of the Vice President. Tingnan nyo naman mga kaibigan. Dagat po, tumawid po sila ng dagat guys, para maihatid po ang mga kahon-kahon. Galing yan sa Office of the Vice President. Kita nyo naman mga kaibigan, di ba? Yan po ang ating update ngayon sa ating mahal na Vice President. Ayan po, talagang kahit saang sulok po ng Pilipinas ay naghahatid po sila ng tulong ang OVP or Office of the Vice President. Sana po mapanood naman to ni Virus, di ba? Sana mapanood ito ng mga iba pang mga mambabatas na pilit po tinatanggalan. Lalo na si Virus, no? Kasi itong si Virus po mga kaibigan ay pinipilit po niyang tanggalan ng budget po ang Office of the Vice President. Pinipilit niya guys, di ba? Alam niyo naman yan eh. Kita niyo naman sa hearing, di ba? Binabatikos niya si VP Sara. Kaya nga si VP Sara nagalit, no? Lumabas po ang kanyang ang kanyang pagiging dabawenyo. So, tingnan nyo guys, tumutulong po ang Office of the Vice President kaya kailangan nila ng budget. Diba? Ito po, pakita ko lang sa inyo yung mga pictures po. Ayan ito yung mga laman po ng ayuda ng ating Office of the Vice President po mga kaibigan. Ayan kompleto yan guys. Kompleto yan, may mga noodles, may mga kape,
May mga biscuits, may mga dilata, ayan oh, may mga wipes. Kompleto po, may tsinelas. 'Di ba? Ganyan po ang Office of the Vice President. Kaya yung budget nila nagagamit talaga nila, guys. Kaya tingnan nyo, lahat po ng karamihan po ng mga senador kahapon, guys, wala po silang question sa budget niya. Aprobado po ang budget ng Office of the Vice President sa Senado, guys. Si Risa lang po ang tutol. Siya lang mag-isa. Si Risa lang po ang nasupalpal kahapon kasi ayaw niyang Oo, masyado siyang maldita ang dating eh. Ayan po, pakita natin. Ayan mga yan Ito po Office of the Vice President. Ayan, mga bigas. I-deliver po yan, guys, sa mga nasalanta po ng mga kalamidad. Like for example, meron na naman ngayon, 'di ba, sa Taal Volcano po, mga kaibigan. Nag-aalboruto na naman yung bulkano. At marami po tayong mga kababayan diyon, malapit sa Taal na nilikas po, mga kaibigan, dahil mayroon pong tinatawag na yung parang fog, pero hindi siya fog. Galing siya sa volcano, yung parang fog, parang ganon. Mga ashes po, kumakalat po ngayon doon. Kaya walang pasok po ngayon doon malapit sa Taal Volcano, mga kaibigan. Kasi nga, nag-aalboruto na naman po, mga kaibigan. Kaya po, itong Office of the Vice President, talagang mabilis po ang kanilang action, guys. Kung naalaala nyo, during the Typhoon Karina, nung bumaha po ang Metro Manila, guys, ang OVP po, naka-ready na kaagad sila. Naka-preposition na po sa kanilang mga satellite office. Ready na sila, guys, ha? Ready na. May mga may mga ayuda na. Tapos binabatikos pa. Mga walang talagang kwenta to mga to. Kasi nga, 'di ba, timing din, guys. Prior po sa bagyo, umalis po si VP Sara papuntang Germany kasama ang kanyang pamilya. 'Di ba? Kaya po, mga kaibigan, tiniming din nila ang batikos para kunwari masira si VP Sara kasi nga syempre nga naman bagyo tas wala si VP Sara. Yung pag-alis naman niya wala pang bagyo noon. Kaya po, mga kaibigan, dapat po talaga ang budget po ng Office of the Vice President ibigay at idagdag or dagdagan. Kasi po, grabe po ang kanyang mga programa. Libreng sakay, mga feeding. Ito po, pakita natin. Ayan kahit sa mga balabundukin po, mga kaibigan, ay nakakarating po ang Office of the Vice President yung mga tulong, guys, mga ayuda. Dapat kayong magpasalamat. Dapat yung pasalamatan ng ating mahal na Vice President. Dahil nagtatrabaho po siya, guys. Pero anong ginagawa nitong virus na to? Anong ginagawa ng virus na to? Sinisiraan. Dahil gusto pala niyang tumakbo. Sus Mariosep. Kaya pala niya pinatakas. Kaya pala niya pinatakas alam niyo na, kaya niya pinatakas. Meron pala. Ito, pakita natin. Ayan Ayan po, umaksyon na po ang ating mahal na Vice President. Di ba? So, yan po, binigyan ko lang kayo ng updates, guys, para at least, mga kaibigan, sana po makita din to ng mga iba pa ng mga mababatas na madalas pong manira sa ating mahal na Vice President. Ang Vice President po, mga kaibigan, or Office of the Vice President, meron po kasi yung mandato. Ginagawa lang nila, guys, para po sa bayan. Hindi po siya namumulitika. First time po natin siyang nakita na nagsalita, sumagot, at medyo galit na rin doon sa Senado. Dahil po hindi na siguro niya matiis, guys. Dahil itong mga walang kwenta ng itong mga kalaban, ang layo-layo pa ng eleksyon, gusto na nila, guys, patumbahin, hagibain ang mga Duterte. Which is hindi naman talaga nila kaya yan. Hindi naman nila kayang gibain yan. Diba? Kaya nga ang mga Marcos, lumapit sila. Diba? Lumapit sila, mga kaibigan. Lumapit sila sa mga Duterte. Totoo po yan, guys. Hindi po biro yan. Hindi po marites yan. Ito po, pakinggan po natin itong balita, mga kaibigan, para po mabigyan tayo ng magandang context po. I-play lang natin, I-play ko lang sa inyo, para marinig nyo.
Walang planong tumakbo bilang Vice President o pagkapangulo si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ng ikalawang pangulo nang kunin ng mga mamamahayag ang reaksyon nito kaugnay sa umano'y usap-usapang planong pagsasampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President, all because of power and politics. Paliwanag pa ni VP Sara, pangarap niya lang ay maging muling alkalde ng Davao City para sa third consecutive term. Ngunit nakumbinsi itong tumakbo bilang ikalawang pangulo matapos lumapit sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Amy Marcos upang hingi ng kanyang suporta noong halalan. Pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Yan, di ba? Now, nagkalabasan na po. Yan po ang totoo mga kaibigan. Ito po, pakita natin. O, ayan o. Ito yung exact po na sinabi niya. O, ito po yung exact. O, lakihan natin para mabasa po ng lahat. O, ayan o. O, magkapatid na Marcos lumapit kay VP Sara para makuha ang panalo sa Visayas at Mindanao. Continuity ang big ticket na dahilan ng plataforma Unity, wala na. O, see? O, ayun o, sinabi yan o. Pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos, Bongbong at Amy. O, may pangalan ha, Bongbong at Amy lumapit sa kanya. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo kami tutulungan sa Mindanao at Visayas. Sinabi ko sa kanila, okay sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City. So, ibig sabihin guys, continuity po ang target ni VP Sara dito. Kaya siya pumayag. At kaya niya sinamahan ang mga Marcos. Oh. Yan o. Sa Mindanao at sa iba pang lugar ng ating bansa, gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon. Nasaan na yung big tickets projects? Wala na lahat. See? Kaya nga pinakita ko sa inyo to guys, para maklaro po natin na binabaliktad kasi nila ngayon eh. Ito po, galing na po ito mismo kay VP Sara. Kaya wag niyong paniwalaan yung mga vlogger na yon na sinasabi nila na hindi nananalo daw, kahit wala daw Duterte, mananalo daw ang Marcos. Wag kayong maniwala dun guys, kasi ako, saksi talaga ako dyan eh. Wala pong, hindi po sikat ang mga Marcos noon, yung mga panahon na yun. Ang daming galit sa kanila noong mga panahon na yun, guys. Baka nakalimutan na nila. Pinagtutulungan ang Marcos noon. Kaya nga sila lumapit sa Duterte. Kung malakas sila, kung kaya nilang manalo sa sarili nila, bakit sila lumapit kay VP Sara? At binudol pa nila si VP Sara. Kasi nga, hindi nila kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kasi alam nila guys, marami pang galit sa mga Marcos noong mga panahon na yun. Yan talaga ang totoo dyan. Huwag niyong baliktarin. Binabaliktad niyo eh. Di ba? Sana po kung hindi nagsasalita si VP Sara, nagsalita na siya eh. Kasi nga, ginagalit niyo siya. O, ginagalit niyo kasi ang Agilan ng Davao. Kaya po, yan ang napala niyo. Kasi ginagalit nyo si VP Sara. Ayan, nakita nyo tuloy. So, nagkalabasan tuloy ngayon yung baho nyo, yung totoong kulay. Yung mga tinatago nyong mga sikreto, nagkalabasan tuloy ngayon. Di ba? Kasi, binabaliktad naman talaga nila yan. Kahit dati pa, binabaliktad talaga nila yan. Palagi nilang sinasabi na malakas daw ang Marcos. Hindi po malakas ang Marcos, mga kaibigan. Kailan sila lumakas? Wala po, hindi sila lumakas. Kaya sila nanalo dahil po sa Smartmatic, tapos may tulong pa sa Duterte. In fact, hindi naman 31 million na nakuha niya.
Yan po, ayon po yan kay Attorney Glenn Chong. Hindi naman 31 million na nakuha ni Bangag. Nasa almost 20 million lang. Pero nga, ayaw nga niya magpaungos, ayaw nga niya ayaw niya magpatalo kay VP Sara kasi nga, syempre, VP Vice President mo, ang taas ng boto, 32 million, tapos ikaw 20 million lang. Syempre, nakakahiya yun, di ba? Oh. Kaya, ang ginawa, in-adjust. Ginawang 31 million para kunwari. Hindi masyadong behind, no? Kasi, o nga naman, pag 32 million yung VP mo, tapos ikaw, presidente ka, 20 million lang, ibig sabihin, mas sikat pa ang Duterte sa'yo. Eh, siyempre, yun nga, in-adjust nila. Yun ang sabi po ni Attorney Glenn Chong. At andun yan sa libro. Kung hindi ako nagkakamali, andun yan sa Kingmaker. Oh. Nakita nyo na guys, yung pagmaninipula po ng mga Marcos. Kaso lang, damage has been done. Ayan na wala na tayong nagawa Wala na tayong magawa. Aantayin na lang natin na si VP Sara po ang mismong manguna dito. At lumabas, lumabas na nga siya. Umpisa na to Nagkaalaman na. Dapat naman talaga, Margarita Libon. Dapat naman talaga. Oo. Di ba? Siya naman talaga dapat ang Pangulo, si VP Sara. Kasi nga, di ba, in-explain nga niya, ayaw nga niya Ayaw nga niya maging vice Gusto niya, mayor lang siya sa Davao. Di ba, in-explain naman niya yan? Oo, nahuli na po. Happy birthday, Derry. Nahuli na po. Yung parang founder yata ng Smartmatic yun. Nakikipagsabuatan nga sila sa Smartmatic. Yun talaga ang target nila na kailangan manalo sila. Ngunit sentimiento ng ikalawang Pangulo, hindi na natuloy ang mga proyekto na nais na sanang may pagpatuloy. Bunsod nito, binigyan din ni VP Sara na hindi kawalan sa kanya ang posisyon. See? Kumbaga, kaya nga binansagan na budol yan Budol president, Budol, di ba? BBM, budol. Kasi nga nabudol si VP Sara. Kasi ang sabi nila, continuity daw. Pero hindi naman pala. Binudo lang siya. Hello, Banateros Ellie! Kumusta ka na dyan? Ayan. Di ba? Nabudol po si VP Sara, mga kaibigan. Kasi nga, syempre, nagtiwala siya. Mabait pa. Kung ano, bait-baitan Di ba? Ang bait-bait niya noon dati. Yun naman pala. Demonyo naman pala. Sus Mariosip. Kaya nga, binansagang Satanas yan Kasi Satanas talaga. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo ang Presidente. Hindi ko gusto tumakbo ang Vice President. Gayunman, sinabi naman ng former presidential daughter na wala siyang regrets o pagsisisi sa pagtakbo bilang ikalawang Pangulo. Sa kabila nito, sinabi naman ni VP Sara na magkaibigan pa rin sila ni Senador Amy Marcos. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ayan po, Diyos mga kaibigan. Sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam mo naman kasi si VP Sara, guys, talagang trabaho po, Very professional talaga si VP Sara, mga kaibigan. Kaya bilib ako sa kanya So, dineclare pa rin niya, guys, or nagbigay pa rin siya ng clarification na magkaibigan pa rin sila ni Amy Marcos. Talagang very professional po siya, guys, Kahit alam natin na kaliwat ka ng binudol na siya ng magkapatid, pero andun pa rin yung pagiging professional niya. Pero syempre, guys, wala na yan. Hindi na magkakaano yung mga yan. Sinabi lang niya yun, pero in words, pero in action, wala na po. Wala na talaga. Marcos, wala na yan. Hindi na po talaga makakapasok ang Marcos, mga kaibigan. Kaya, kailangan po, pagdating po sa election, mga kaibigan, dahil nakita po natin yung mga pangalan nila, at tatakbo po silang senador muli, alamin natin yan, Ito po, mga kaibigan, ipapasilip ko lang sa inyo, Ihanda nyo na po ang inyong pag-screenshot po, Ihanda nyo ang inyong pag-screenshot. Para po, mga kaibigan, tandaan natin yung mga mukha na to.
Tandaan natin itong mga mukha na to guys para hindi na po makapasok ito mga kaibigan at idiretso na po natin ito sa Inidoro. May bago tayong ipa-flash sa Inidoro mga kaibigan, no? Ito po ha. Ready na ba kayo guys? Baka mamaya ha. Ready na ba yung pang ano nyo, pang screenshot nyo dyan? Yung mga cellphone nyo, i-ready nyo na. Ito na po ang markang demonyo. Oh, ayan naman. Sus, klarong-klaro ang mukha, oh. Kaya naman pala umalis, oh. Kaya naman pala umalis ito sa puder ni Duterte, oh. Sus, Maria Joseph, Ginoo, eh. Mga mukha, oh. Oh. 'Di ba? Paki-ano guys, paki-screenshot mga kaibigan itong pinakita ko ngayon. I-ano natin para makita ng lahat. Ayan, para makita ng lahat. Oh. Kita nyo na? Sino yung mga nandyan? Oh. Kaya naman pala. Oh, andyan si Tol, oh. Tol, bakit andyan ka, Tol? Akala ko ba, Tol, independent ka? Ikaw talaga, Tol, ha? Niloko mo kami, ha? Oh, kasi nga, ang sabi niya, independent daw siya, eh. Pero bakit andyan si Tol? Oh, si Abaloslos, andito, mga kaibigan. Hanep? Ha? Si Abaloslos, kaya pala, nagtataka ako kay Abaloslos, bakit ang ingay-ingay niya? Di ba? Pati si Pastor Kibuloy, pinakialaman niya. Lahat pinakialaman niya. Palagi siyang starring sa mga press con, sa mga interview. Yun naman pala, kasama pala siya dito sa mga markang demonyo. Nako. Oo, screenshot nyo guys, screenshot nyo. At tandaan nyo mga mukha para meron na tayong ididiretso sa Inidoro nito. Oh, tandaan nyo mga mukha na yan, oh. Tingnan nyo guys, tingnan nyo mabuti pagmasdan nyo. Ito yung mga maiingay ngayon na akala mo mga malilinis. Yun naman pala, may mga tunay na kulay, naglabasa na. Sabi ni Sanda Escolano, kilala ko na yan. Oo, kilala na natin itong mga to. Andito si Tito. Ako nga nagulat, andito si Tito. Ewan ko, bakit andyan yan. Oh. Ayan, oh. Si Francis nga, nagulat nga rin ako, bakit andyan yan, ang alam ko, umalis siya doon kay Duterte, pero mag-i-independent daw siya. Yun ang alam ko, ha? Pero bakit andito siya? Kasi nga, kaya andito sila guys, andito kasi yung pera. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Parang mga langaw na naghahanap ng kalabaw. So, ngayon, alam na natin mga kaibigan kung bakit sila andyan. Kasi nga, andyan yung pera at makinarya po mga kaibigan. Kailangan nilang kumapit kapit sa patalim. Oh, di ba? Pati si Cayetano andito na rin. Si Pia, no? Si Pia po, oh. Oh, pagdasdan niyo mabuti mga kaibigan. Ano, na-screenshot na ba lahat? Ha? Nakapag-screenshot na ba lahat? Si Bina andito. Wala naman talaga. Ano bang nagawa nila sa bayan? Sige, isa-isahin natin. Sige nga, anong nagawa nila sa bayan? Oh. Si Pacquiao medyo may nagawang konti, pero wala din to Ewan ko nga kay Pacquiao bakit andito si Pacquiao? Hindi ko maintindihan. Taga Mindanao to Oo, sabi ni Lacson, si Sara ang kailangan. Hindi pala. Mali pala tayo, guys. Oh, ha? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Kailangan po walang makapasok dito kahit isa, ha? O, bahala na kayo guys. Basta ako, wala po akong ipapasok dito kahit isa. Wala po akong iboboto dito kahit sino.
Ito po. Pakinggan po natin mga kaibigan ang update. Nag-meeting na sila mga kaibigan. Ha? Nag-meeting na po ang mga demonyo. The top political leaders unite to forge a strategy. So we met last night, all the political party leaders of the major political parties in the Philippines. Nagpulong sa Malacanang kahapon, August 19, ang mga Sino yan? Sino yan? leader ng iba't ibang partido May politikal papakita ko sa upang inyo, ha? buuin ang alyansa para sa bagong Pilipinas bago ang May 20. Sino yan? Katabi ni ano? Katabi ni Spiker. Sino yan? Dali. Sino yung katabi ni Spiker? Kilala nyo yan eh. Miss Cathy Binag, andito siya, Miss Cathy Binag, pasok. Ilabas mo ng USB para hindi manalo to. Bakit andito to, Miss Cathy Binag? Financer na naman siguro to. Tingnan nyo guys, tingnan nyo kung sino ang andyan sa video na yan. Yikes. Ang mga jejemon. No? Ayan andyan siya, ayan o. Sino yan? Sino yan? Yari tayo dito. Bakit andito siya? Singhutan na naman to. Ibig sabihin, mga bangag na to, mga to? Ay, sus, Mariosep. Ha? Dabangag, Dabangag unity, ang tawag dito sa kanila? Dabangag, Dabangag team. Dito, ayan, Klarong-klaro ang mukha, Sus, Mariosep. Diyos ko, Ginoo. Yari na naman sa bangag. Ano na to? Umpisa na naman ang bangagan to. Bagong bangag. Andito yung si Manyakol. Ha? Andito si Manyakol, mga kaibigan, 2025 midterm elections. Kasama sa alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP na partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Lakas CMD, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Ang pagpupulong ay ayan sa Sus Mariosep, kitang-kita ayan kitang-kita mga kaibigan ng mukha ayan nagtawanan pa si Speaker Sus, Diyos ko, Ginoo. Ha? Ano ba to? Ano bang nangyari sa mundo natin? Bakit andito to, mga kaibigan? Dapat to ikulong. Miss Cathy Binag, ikaw nang bahala dito. Kung ako sa'yo, Miss Cathy Binag, ilabas mo ng USB, nag-uumpisa na sila. Sila na naglulukuhan sa mga sarili nila, guys. Niloloko nila yung mga sarili nila. Mayong udto dyan, MJ Cuestas. Ayan, Banderas Bong. Sus, andito, starring na starring, mga kaibigan. Ano ang masasabi nyo dito? Di ba? Dapat ikulong to Timbangag. Nagkamali si alam mo, sa totoo lang, Mr. Senator Francis Tolentino, nagkamali po kayo, sir. Nako, nagkamali kayo, sir, ng sinalihan na grupo. Andyan yung, kilala mo ba yan, sir? Yung itong katabi ni Speaker, Mr. Senator Francis Tolentino. Kilala mo ba itong mga to? Nasa USB po to, sir, ni Miss Cathy Binag. Kaya kung ako sa'yo, Senator Tol, sir, umalis na kayo sa grupo, sir. Nako. Ako na nagsasabi sa iyo, sir. Pupulutin ka sa kangkungan ng mga yan. Di ba? Ayan Sa larawan lang yan, guys, o sa video na yan. Alam na natin ang mangyayari. Bangag time to, bangag time.
Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez na siyang presidente ng Lakas CMD habang kinatawan naman ng PFP si Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Sus, Anton Lagdameo, sus, Special Assistant ng Pangulo. Sus, Mario Joseph, Lord, patawarin. Anton Lagdameo! Nako. Patawarin, Lord. Yari na sila dito. Present din sa pagpupulong sina Senador Mark Villar ng Nationalista Party, dating Senate President Tito Soto III na siyang chairperson ng Nationalist People's Coalition. Bakit si Mark Villar napunta dyan? No? Tanong ko lang mga kaibigan, bakit po si Mark Villar napunta dyan? Saka si Cynthia? Hindi ko maintindihan. Nagtatanong lang po ako. Bakit napunta po si Mark Villar sa Timbangag? Pati si Tolentino, bakit napunta siya sa Timbangag? Hindi ko maintindihan, guys. Kasi mabait. Alam ko si Tolentino, magaling yan eh. Si Mark Villar, alam ko magaling din yan. Pero bakit po sumama sila dito sa Timbangag? Eh alam naman nila na kumakalat na po yan sa buong daigdig. Na itong sinalihan nila na grupo ay mga bangag yan. Ayan o, Anton Lagdameo! Oh, sabi nga ni tama po, sabi nga ni Miss Cathy Binag, 1/4 sa kanila bangag. Oh, sabi hindi ko naman sinabi yan. Sabi po ni Miss Cathy Binag yan, di ba? Oh, sabi ni Storm Rider, oh. Di ba? 1/4 sa kanila bangag. Kawawa naman si Senator Francis Tolentino, nasama pa dito. O nga, ang tanong ko lang, bakit pati si Mark Villar po, Senator Mark Villar, bakit po napunta po kayo dyan, sir? Umalis na kayo dyan. Dahil bangag team yan. Hindi ba nila alam na bangag team yung sinalihan nila? Oh, andito din si Manggagamit, andito din. Si Manang, andito din. Talagang manggagamit talaga sila. NPC at si Camarines Sur 2nd District Representative Elray Villaferte ang National Unity Party President. Ayon kay Congressman Villaferte, magkakaroon ng common candidate sa pagkasenador ang bagong alyansa. We will try to get at least, we will try to fill up the 12. Magkakaroon talaga ng common coalition candidate na senatorial coming from all the major political parties. Kabilang naman sa mga pangalang ikinukonsidera sa pagkasenador sa ilalim ng alyansa sa Bagong Pilipinas sina Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Bong Revilla, Las Piñas Representative Camille Villar, former Senate President Tito Soto at Interior Secretary Benhur Abalos. Well, of course, member rin po ng PFPC, di ba po? Is considering to run, but we cannot preempt that until we decide. Bukas din ang alyansa sa pagkakaroon ng non-party candidates gaya ng Tulfo Brothers kung mapagkakasunduan. Inaasahang sa 3 linggo ng Setyembre, ihahayag ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ang senatorial lineup nito. Samantala, welcome development naman ito para sa ilang kongresista. Ito ay bagaman nagpahayag ng agam-agam ang isang mambabatas kung magiging epektibo rin ba ang sanib puwersa hanggang sa local level. It's good that this alliance is formed. What's exciting, especially for those of you who are interested in politics, is to find out what's the senatorial lineup for the administration. Pero as far as political alliances like that are concerned for the locals, to see is to believe. Minsan may alliance sa taas pero banggaan sa baba. No? So we'll see. No? Tinuligsan naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang political alliance ng PBBM administration. Ayon sa Makabayan Block Solon, walang bagong maaasahan ng mga mamamayan sa alyansa ng mga tradisyonal na politiko. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Buti pa si Franz Castro. Buti pa si Franz Castro, napansin niya. Mga trapo.
O bahala na nga kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Wala kami pakialam sa inyo, sige. Sumama kayo diyan. O, di ba? Wala kayo napapansin, puro mga trapo, puro mga artista ang kinuha nilang ano nila. Tingnan na lang natin, sige. Hayaan na natin, guys. Tingnan na lang natin sa pagdating po ng signing of certificate of candidacy, tingnan na lang natin. Kasi wala pa namang declaration yung mga ibang mga partido eh. Di ba? Tingnan na lang natin sa mga susunod po na mga kabanata. Kasi wala na ako sa totoo lang mga kaibigan, nagulat talaga ako bakit pati nga si Cynthia, pati nga si Pia Cayetano bakit andun eh. Di ba? Si Pia Cayetano bakit kaya siya andun? Eh alam ko binibira din niya si Bangag eh. Pero bakit kaya siya andun? Di ba? Nakakagulat eh. Ganun talaga ang politics. Di ba? Politics is addition eh. Politics is addition, not subtraction. So, yun po mga kaibigan, no? Punta na po tayo sa ibang topic, guys, kasi nakakaano lang, no? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!